Huminga ng malalim si Elsek. Ang hangin ng syudad ay mabigat, puno ng usok at ng mga pangarap na hindi natupad. Kakaalis niya lang sa sementeryo at ang mga salitang binitawan niya sa puntod ng kanyang ina ay umuulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Pangako, inay, kakayanin ko to. Ngunit habang papalubog ang araw, papalubog din ang kanyang pag-asa. 1,000 na lang ang natitira sa kanyang wallet. Kulang pa para sa upa. Biglang isang sigaw ang pumunit sa ingay niyang kayayay. Ingay ng kalsada. Magnanakaw! Yung bag ko! Nakita ni Elsek ang isang lalaking mabilis na tumatakbo palayo. Hawak ang isang mamahaling itim na handbag. Sa likod nito, isang ginang na nasa edad 50. Bakas sa mukha ang pagkataranta. Walang sino man ang gumalaw. Ang lahat ay parang mga estatwang nagmamasid lang. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na yon. Siguro, galing sa desperasyon. Siguro galing sa pangako niya sa kanyang ina. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, tumakbo na rin siya. Hinabol niya ang snatcher. Siniksik niya ang sarili sa pagitan ng mga taong naglalakad. Bumabangga sa mga balikat, ang tanging naririnig ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Hoy! Bitawan mo yan! Sigaw niya, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon sa kanya ang lalaki, ngumisi, at mas binilisan pa ang takbo. Ngunit sa isang iglap, natapilok ito sa isang nakaausling semento. Bumagsak ito sa sahig at tumilapo ng bag ilang talampakan ng layo. Mabilis pa sa 4:00, dinampot ni Elsek ang bag. Akmang tatayo na ang lalaki para habulin siya, ngunit sumigaw siya ng malakas. Tulong! Pulis! Natakot ang lalaki. Mabilis itong tumayo at nawala sa gitna ng maraming tao. Hingal na hingal, niyakap ni Elsek ang bag na para bang sarili niya itong yaman. Nilapitan siya ng ginang, kasama ang 2 security guard. Bakas pa rin sa mukha nito ang gulat, ngunit ngayon ay may kasama ng paghanga. Hiya, maraming salamat, sabi ng ginang habang inaayos ang sarili. Ang damit nito ay simple pero halatang mamahalin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nasa loob niyan ang lahat. Wala po yun, ma'am. Ang mahalaga po, ligtas kayo at naibalik ang gamit ninyo. Sagot ni Elsek habang inaabot ang bag. Tinitigan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Hindi ito isang tingin na mapanghusga, kundi isang tingin na sinusuri siya. Nakita nito ang pagod sa kanyang mga mata, ang lumang sapatos, ang determinasyon sa kanyang mukha. Anong pangalan mo, Hija? Elsek po. Elsek, ako si Martha de Villa, sabi ng ginang. Gusto kong suklian ang kabutihan mo. Halika, sumama ka sa akin. Magkape tayo. Dinala siya ni Mrs. de Villa sa isang mamahaling coffee shop na hindi pinangarap ni Elsek na pasukin. Doon, habang umiinom ng kapeng mas mahal pa sa isang araw niyang kita, inilahad ni Elsek ang kanyang sitwasyon. Ang pagkamatay ng kanyang ina, ang paghahanap ng trabaho, ang mga bayarin. Nakinig ng mabuti si Mrs. de Villa. Pagkatapos niyang magsalita, huminga ito ng malalim na parabang may mabigat na pasanin. Elsek, simula nito, naniniwala ako na hindi nagkataon lang ang pagkikita natin ngayon. May kailangan ako. At sa tingin ko, ikaw ang sagot. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang trabahong ito ay hindi madali. Kahit ano po, ma'am, tatanggapin ko po. Mabilis na sagot ni Elsek. Kailangan ko ng isang private caregiver para sa anak ko. Pagpapatuloy ni Mrs. de Villa. Ang kanyang boses ay biglang nanghina. Naaksidente siya. Na-paralyze ang mga binti niya. At mula noon, nagbago na siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Elsek. Ang lahat ng caregiver na kinuha namin umalis. Walang tumagal sa kanya ng higit sa 1 linggo.
sabi ni Mrs. Davila, nakatingin diretso sa mga mata ni Elsek. Masungit siya. Malupit magsalita. Itatapon niya ang pagkain na ihahanda mo. Susubukan niyang saktan ang damdamin mo sa lahat ng paraan. Dahil gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang itaboy ang lahat. Tumigil ito sandali, na para bang binibigyan ng pagkakataon si Elsek na umatras. Ang anak ko ay isang halimaw. Natahimik si Elsek, ngunit sa isip niya, mas malakas ang tinig ng pangangailangan. Ang imahe ng puntod ng kanyang ina. Ang pangako niya. Magkano po ang sahod? Tanong niya, halos pabulungi. 100,000 piso kada buwan. Libreng pagkain at tirahan. Nanlaki ang mga mata ni Elsek. Ang halagang yon ay parang isang panaginip. Kaya nitong bayaran ang lahat ng utang niya at magsimula muli. Pero ang kapalit ay ang pag-aalaga sa isang halimaw. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa mga taong naglalakad, bawat isa ay may sariling laban sa buhay. Ito ang laban niya. Tinatanggap ko po, sabi niya, puno ng determinasyon. Ang mansyon ng mga Davila ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Malamig ang hangin sa loob at sobrang tahimik na halos nakakabingi. Amoy ng lumang libro at floor wax. Ipinakilala siya sa ilang kasambahay na tumingin sa kanya na may halong awa. Dinala siya ni Mrs. Davila sa isang pasilyo sa ikalawang palapag. Tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ito ang kwarto niya, bulong ni Mrs. Davila. Si Jethro. Tandaan mo, Elsek, huwag mong personalin ang anumang sasabihin niya. Nasa likod lang ako kung kailangan mo ako. Tumango si Elsek kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang kumatok. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Sir? Sir Jethro? Katahimikan lang ang sumagot. Nag-aalangan, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim sa loob. Tanging kaunting liwanag lang mula sa bintanang natatakpan ng makapal na kurtina. Humakbang siya papasok. Sir, ako po si Elsek. Ang bago niyo po. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan. Isang baso ang lumipad mula sa kadiliman at nabasag sa sahig. 1 pulgada lang ang layo mula sa kanyang paa. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat na parang mga kumikinang na bituin sa dilim. Napaurong siya sa gulat. Ang kamay ay nasa tapat ng dibdib at mula sa isang sulok ng kwarto, sa isang malaking silyang hindi niya gaanong maaninag. Isang boses ang nagsalita. Isang boses na malamig na parang yelo. Puno ng galit at pagkasuklam. Isa ka pa? Lumayas ka. Nagising si Jethro sa katahimikan. Iyon ang unang napansin niya. Ang nakakabinging katahimikan. Umasa siya sa isang maliit na bahagi ng kanyang kaluluwa na pagmulat niya ng kanyang mga mata ay wala na ang babaeng yon. Na sumuko na ito, tulad ng lahat, na ang basag na baso kagabi ay ang huling senyales na kailangan nito para tumakbo palayo. Ngunit nang pilitin niyang umupo sa kama, naamoy niya ito, ang mahinang amoy ng kape. Kasabay nito, isang mahinang katok sa pinto. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Elsek. Dala niya ang isang tray na may lamang almusal, isang simpleng sinangag, itlog at isang tasang mainit na kape. Inilapag nito ang tray sa mesang katabi ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita. Ang bawat kilos nito ay maingat, propesyonal. At iyon ang mas nagpainis kay Jethro. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay magiyaka, magaspang dahil sa pagtulog. Almusal po, sir. Mahinang sagot ni Elsek. Hindi ako nag-utos ng almusal, mariing sabi ni Jethro. Oras na po para sa almusal ninyo, sir. Napangisi si Jethro, isang ngangising walang kagalakan. Awa ba yan?
Binibigyan mo ba ako ng pagkain dahil naaawa ka sa isang lumpong tulad ko? Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Elsek. Trabaho ko po ito, sir. Trabaho? Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya, ngunit ang tunog nito ay mapait. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinabig ang tray. Lumipad ang mga plato at ang tasa. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig na gawa sa kahoy at ang mga piraso ng nabasag na pinggan ay kumalat kasama ng kanin at itlog. Ang ingay ay umuumalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ginawa niya iyon para makita ang takot sa mga mata nito, para makita itong magulat, umiyak o sumigaw, ngunit wala. Tumingin lang si Elsek sa nagkalat na pagkain sa sahig pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Kalmado pa rin ang mukha nito. Tapos na po ba kayo, sir? Maglilinis lang po ako. Natigilan si Jethro, para siyang sinampal. Ang lahat ng mga naunang caregiver ay umiyak o nagreklamo. Ngunit ang isang ito ay parang isang pader na bato. Napapikit siya ng mariin. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang tunog ng humahagibis na gulong sa basang kalsada. Ang amoy ng nasusunog na goma. Ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na truck. At ang pagbasag ng salamin na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan kung saan sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Ngunit walang nangyari. Wala. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang galit ay bumalik na parang isang alon. Mas malakas kaysa dati. Hindi mo ako kaya, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ito ang kanyang huling baraha. Ang mga salitang nagpatakbo sa lahat ng nauna sa kanya. Tumingin si Elsek diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jethro ang isang kislap ng apoy sa loob nito. Hindi po ako narito para kayanin kayo, sir. Sagot nito. Ang boses ay matatag. Narito po ako para alagaan kayo. Muli, natalo siya sa sarili niyang laro. Ang babaeng ito ay hindi natatakot. Hindi ito naawa. Ginagawa lang nito ang trabaho niya. At sa isipan ni Jethro, iyon ang pinakamasamang insulto sa lahat. Buong araw, hindi niya ito pinansin. Nagkulong siya sa kanyang galit. Nagbasa siya ng libro, ngunit ang mga salita ay lumabos sa harap niya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng mga kilos ni Elsek sa kanyang silid, ang pag-aayos ng mga gamit, ang pagpupunas ng alikabok. Ang presensya nito ay isang patuloy na paalala ng kanyang kalagayan, isang multo sa sarili niyang bilangguan. Pagsapit ng gabi, hindi na niya makayanan. Hawak niya ang isang makapal na libro. Nakatayo si Elsek malapit sa bintana, inaayos ang kurtina. Nakatalikod ito sa kanya, isang perpektong target. Hindi na siya nag-isip, isang bulag na galit ang nagtulak sa kanya. Ibinato niya ang libro ng buong lakas. Hindi niya ito tinututok para tamaan. Gusto lang niya itong takutin. Gusto niyang makarinig ng isang sigaw. Isang hiyaw na magbibigay sa kanya ng kahit kaunting satisfaksyon. Ngunit huli na, nang mapansin niyang lumingon ito. Ang gilid ng libro ay dumaplis sa noo nito. Isang mahinang aray ang narinig niya. Napahinto si Elsek. Ang kamay ay dahan-dahang itinaas, patungo sa kanyang noo. Nang ibaba niya ito, may bahid ng dugo sa kanyang mga daliri. Napahawak ng mahigpit si Jethro sa braso ng kanyang wheelchair. Ang puso niya'y biglang kumabog. Inaasahan niyang sisigaw ito. Tatawagin ang kanyang ina. O tatakbo palabas ng silid habang umiiyak. Ngunit hindi. Dahan-dahan itong lumingon at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi sa takot, kundi sa gulat. Tinitigan siya nito at sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, nakita ni Jethro ang ekspresyon sa mga mata nito. Hindi takot, hindi galit,
kundi dismaya, isang malalim, tahimik na pagkadismaya na para bang umasa ito ng higit pa mula sa kanya at nabigo siya. Ang tingin na yun ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o sampal. Pinunasan ni Elsek ang maliit na sugat sa kanyang noo gamit ang isang bulak na may alcohol. Hindi ito malalim, ngunit ang hapdi ay isang paalala. Isang paalala ng tingin sa mga mata ni Jethro. Hindi galit, kundi pagkadismaya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Elsek ang lahat. Ang mga sigaw, ang mga insulto, ang paghahagis ng mga gamit. Ang mga iyon ay hindi sandata. Ang mga iyon ay isang baluti. Isang kalasag na itinatayo ng isang taong nasasaktan para protektahan ang anumang natitira pa sa kanya. At napagtanto niya, ang pagtitiis ay hindi sapat. Ang pananahimik ay hindi gagana. Kung gusto niyang makapasok sa loob ng mga pader na yon, kailangan niyang gumamit ng ibang pinto. Kinabukasan, hindi siya nagdala ng almusal sa kwarto ni Jethro. Sa halip, bumaba siya sa kusina at kinausap si Manang Lydia, ang matandang mayordoma na matagal nang nagsisilbi sa mga Devilla. Manang, ano po ba ang paboritong pagkain ni Sir Jethro? Noong dati? Tanong ni Elsek. Ngumiti ng malungkot si Manang Lydia. Naku, Hija, ang batang iyon, simple lang ang gusto. Kahit anong luto basta may pagmamahal. Pero ang talagang hindi niya matanggihan? Ang adobong manok ko. Iyon ang laging hinahanap niya tuwing umuuwi siya galing eskwela. Isang ideya ang nabuo sa isipan ni Elsek. Manang, pwede po bang ako na ang magluto ng tanghalian niya ngayon? Pagsapit ng tanghali, isang mabangong amoy ang nagsimulang kumalat sa buong mansyon. Ang pinaghalong anghang ng paminta, asim ng suka, at alat ng tuyo. Ang amoy ng adobong manok na niluluto sa paraang alam ni Elsek na magpapaalala sa isang tahanan. Inihanda niya ang lahat sa isang tray, ngunit hindi niya ito dinala sa loob ng silid. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na bangko at maingat na inilapag ang tray sa sahig, sa labas mismo ng pinto ni Jethro. Pagkatapos, umalis siya. Bumaba siya at umupo sa hardin, sinusubukang magbasa ng libro, ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa bintana ng silid ni Jethro sa itaas. Ito ay isang sugal, isang tahimik na hamon, ilang sandali pa. Isang anino ang tumama sa kanya. Miss Elsek? Napalingon siya. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon, nakangiti. Ang suot nito ay isang mamahaling business suit at may dala itong isang bouquet ng mga puting rosas. Gwapo ito, sa paraang malinis at maginoo. Ako si Gavin, sabi nito. Inilahad ang kamay. Pinsan ako ni Jethro. Elsek po, sagot niya. Tinanggap ang pakikipagkamay. I know, ngumiti si Gavin. My aunt told me everything. Ikaw ang anghel na nagligtas sa kanya. And now, you're here, trying to save my cousin. You're a very brave woman. Isang init ang gumapang sa pisngi ni Elsek. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganoong papuri. Umupo si Gavin sa tabi niya. Gusto ko lang sanang kamustahin si Jethro, pero ayoko namang istorbohin. Kumusta na siya? Ganoon pa rin po, sir. Mahirap pa rin siyang pakisamahan. Matapat na sagot ni Elsek. Bumuntong hininga si Gavin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. The Jethro inside that room is not the cousin I grew up with. He used to be the life of the party. Palaging nakangiti. Pangarap niyang palaguin pa ang kumpanya. Pero ang aksidente, kinuha nito ang lahat sa kanya. Tumingin si Gavin kay Elsek. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Kaya pakiusap, huwag mong masyadong dibdibin ang mga ginagawa niya. At huwag mo ring masyadong pilitin ang sarili mo. I've seen many caregivers come and go,
Baka masaktan ka lang. Ang mga salita ni Gavin ay tila isang mainit na kumot, nakakapanatag, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Elsek ng kaunting pag-aalinlangan. Salamat po sa payo, Sir Gavin. Sabi na lang niya. Just gave in. Pagtatama nito, sabay kindat. Sige, kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako, pero ibigay mo na lang itong mga bulaklak sa kanya. O kung ayaw niya, sayo na lang. Tumayo si Gavin at umalis. Iniwan si Elsek na may hawak na mga bulaklak at isang isipang bahagyang naguguluhan. Pagkaraan ng halos isang oras, hindi na nakatiis si Elsek. Umakyat siya pabalik sa ikalawang palapag. Habang papalapit siya sa pinto ng silid ni Jethro, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nawala ang tray. Wala na ang tray at ang maliit na bangko sa labas ng pinto. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng walang katok. Nakita niya si Jethro. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa bintana. Ang wheelchair nito ay nasa tabi ng kama. At sa mesang katabi nito, naroon ang tray. Walang laman. Ang lahat ng kanin, ang lahat ng adobo, ubos. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Elsek. Isang maliit na tagumpay. Ngunit bigla siyang napahinto. May narinig siya. Isang tunog na napakahina, halos hindi marinig. Isang mahinang pagsinghot. Tinitigan niya ang likod ni Jethro. Ang malapad nitong mga balikat ay bahagyang nanginginig. Isa pang pagsinghot, mas malinaw sa pagkakataong ito. Sa likod ng malapad na balikat na yon, sa gitna ng katahimikan ng malaking kwarto, umiiyak si Jethro de Villa. Hindi alam ni Jethro kung gaano siya katagal na nakatulala sa kawalan matapos umalis ni Elsek sa kanyang silid kagabi. Ang tanging natatandaan niya ay ang alat ng sarili niyang mga luha. Isang lasang matagal na niyang kinalimutan. Ang adobong iyon, hindi lang yun pagkain, iyon ay isang alaala. Isang multo mula sa nakaraang hindi na niya mababalikan. Sa isang iglap, para siyang bumalik sa pagiging bata, umuuwi mula sa eskwela at sasalubungin ng amoy ng lutong bahay at ng yakap ng kanyang yaya. Ngunit ang alaala ay mabilis na naglaho at ang naiwan ay ang malamig na katotohanan ng kanyang silid, ng kanyang silya, ng kanyang mga binti na ayaw sumunod sa kanya. Kaya naman kinaumagahan, ang anumang lambot na lumitaw sa kanyang puso kagabi ay binalot niyang muli ng yelo. Mas makapal, mas matibay. Ang kahinaan ay isang karangyaan na hindi niya kayang panindigan. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ito. Nakita niya si Elsek sa hardin. At hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang pinsan niyang si Gavin. Nakaupo sila sa isang bangko magkatabi. Nagtatawanan. Nakikita ni Jethro ang paraan ng pagngiti ni Elsek. Isang nangiting hindi pa nito ipinapakita sa kanya. Isang nangiting totoo, walang halong pag-iingat o profesionalismo. Nakikita niya kung paano bahagyang tumagilid si Gavin palapit dito. Ang paraan ng pagsasalita nito na puno ng kumpiyansa at charme. Isang bagay na maitim at mabigat ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Parang lason. Si Gavin, ang perpektong pinsan, matalino, matagumpay, at higit sa lahat, buo. Kayang-kaya nitong maglakad, tumakbo at ialok ang isang buhay na hindi kailanman maibibigay ni Jethro. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Hindi kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Ang alam lang niya, ayaw niyang makita ang nangiting iyon ni Elsek na para sa iba. Ayaw niya. Sa isang iglap, pinindot niya ang intercom sa tabi ng kanyang kama. Isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Ang tunog ng buzzer ay umalingaw-ngaw hanggang sa hardin. Elsek, sabi niya sa speaker. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Pumunta ka rito. Ngayon din.
Nakita niya mula sa bintana kung paano nagulat si Elsek. Nakita niya itong magpaalam kay Gavin, isang bahid ng paghingi ng paumanhin sa mukha nito. Habang pinapanood niya itong maglakad pabalik sa mansyon, isang maliit at pangit na pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagpasok ni Elsek sa silid, kalmado pa rin ang mukha nito, ngunit may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. "Yes, sir? Ano po ang kailangan ninyo?" Hindi agad sumagot si Jethro. Tinitigan niya lang ito, mula sa bahagyang namumulang pisngi hanggang sa dulo ng buhok nitong nililipad ng hangin kanina. "Mukhang nagkakasayahan kayo ng pinsan ko," sabi niya. Hindi maitago ang sarkasmo sa kanyang boses. Hindi natinag si Elsek. "Mabait po si Sir Gavin, sir. Kinukumusta lang po kayo." "Mabait?" Muling ulit ni Jethro, na para bang isang banyagang salita ang narinig. Lahat ng tao, mabait, lalo na kapag may kailangan. Ang mga salitang yon ay lumabas na mas mapait kaysa sa kanyang inaasahan. Isang pader na naman ang itinatayo niya sa pagitan nila. Ngunit sa likod ng pader na yon, ang isip niya ay nag-uumpisa ng mag-isip. Nakikita niya kung paano ito tinitingnan ni Gavin, ang paghanga, ang interes. At nakikita niya si Elsek, isang babaeng malakas at maganda na nakakulong sa madilim na silid na ito para alagaan ang isang sirang tulad niya. Gaano katagal bago ito mapagod? Gaano katagal bago nito piliin ang liwanag na inaalok ni Gavin kaysa sa dilim na ibinibigay niya? Isang takot na hindi pa niya naramdaman noon ang biglang sumakal sa kanya. Ang takot na baka isang araw paggising niya, wala na ito. Na baka sumuko na ito sa kanya at piliin ang isang taong buo. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang desisyon. Bunga ba ito ng selos, ng pride, o ng isang maliit na pag-asang biglang sumibol dahil sa isang plato ng adobo? Marahil, lahat ng yon. Tumingin siya kay Elsek, diretso sa mga mata. "Tumawag ka ng physical therapist," deklara niya. Ang boses ay matigas at pinal. Natigilan si Elsek. Kumurap ito na para bang hindi sigurado kung narinig niya ng tama. "Po?" "Sabi ko, tumawag ka ng physical therapist." Inulit ni Jethro, mas malakas sa pagkakataong ito. "Sabihin mo, mag-uumpisa ako." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Elsek. Isang nangiting mas maliwanag pa kaysa sa araw sa hardin kanina. At sa pagkakataong ito, alam ni Jethro na ang nangiting iyon ay para sa kanya. Bukas, dagdag ni Jethro, para patunayan sa sarili niya na hindi siya nagbibiro. Hindi pa man nakakasagot si Elsek, isang boses ang narinig nila mula sa pinto. "That's wonderful news." Pumasok si Gavin, nakangiti ng malapad. Halatang sinundan niya si Elsek papasok. Lumapit ito kay Elsek at marahang hinawakan ng balikat nito. "See, I told you," sabi ni Gavin. Ang tingin ay na kay Elsek. "You're a miracle worker." Ngunit habang nakatingin si Jethro sa pinsan niya, sa perpektong nangiti nito, sa paraan ng pagpuri nito kay Elsek, may napansin siyang kakaiba. Sa isang iglap, bago muling ngumiti ng malapad si Gavin, nakita ito ni Jethro. Isang kislap sa mga mata nito, hindi kagalakan, hindi paghanga, isang bagay na malamig, isang bagay na panandalian, ngunit sapat na para makita niya. Isang kislap ng pagkadismaya. Dumating ang physical therapist kinaumagahan, isang lalaking nasa edad 40, si Mang Tony, na may mga kamay na magaspang ngunit may mga matang puno ng pasensya. Inilatag niya ang mga kagamitan sa gitna ng maluwang na silid ni Jethro. Mga parallel bars, therapy mat, at mga bolang may iba't ibang laki. Ang unang sesyon ay isang impyerno. Bawat utos ni Mang Tony ay parang isang suntok sa ego ni Jethro. Ang simpleng pag-upo mula sa pagkakahiga ay nangailangan ng lahat ng lakas sa kanyang mga braso at tiyan.
Ang paglipat mula sa kama, papunta sa wheelchair, isang gawain na dati ay kasing dali ng paghinga. Ngayon ay isang nakakapanghinang hamon. Nandoon si Elsek sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumapit para tumulong maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ngunit ang presensya niya ay sapat na. Bawat pawis na pumatak mula sa noo ni Jethro, bawat ungol ng sakit na pinipigilan niya, ginawa niya iyon ng may kamalayan na nakatingin ito. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtayo. Sige Sir Jethro, dahan-dahan lang. Gamitin mo ang lakas ng braso mo para itulak ang sarili mo pataas. Mahinahong sabi ni Mang Tony. Pinilit ni Jethro. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair, kinagat ang kanyang labi at itinulak ng buong lakas. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nanginig. Ang kanyang mga binti ay nanatiling mga patay na pabigat. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan ng ilang pulgada. Ngunit pagkatapos ay bumigay ang kanyang lakas. Bumagsak siyang muli sa pagkakaupo. Hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Isang sumpa ang gustong kumawala sa kanyang bibig. Ngunit pinigilan niya ito. Tumingin siya kay Elsek. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit may kasama yung respeto. Isang paghanga na hindi pa niya nakikita noon. Okay lang yan, sir. Ulitin natin, sabi ni Mang Tony. Muli nilang sinubukan, at muli, at muli. Hanggang sa ang mga braso ni Jethro ay parang nasusunog na. Pagkatapos ng sesyon, iniwan silang dalawa ni Mang Tony. Nakaupo lang si Jethro sa kanyang wheelchair, nakayuko, pinupunasan ang kanyang mukha ng tuwalya. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Lumapit si Elsek. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Salamat, pabulong niyang sabi. Habang iniinom niya ang tubig, kinuha ni Elsek ang mga unan sa kama para ayusin. Sa pag-angat niya sa isa, isang bagay ang nahulog mula sa ilalim nito at lumapag sa sahig. Isang lumang dyaryo, lukot na parang paulit-ulit ng binuksan at tiniklop. Bago pa man makakilos si Jethro, mabilis itong pinulot ni Elsek. Nakita niya ang headline, malaki at itim. Young CO Jethro De Villa in a fiery car crash. Nanigas si Jethro. Iyon ang kanyang sekreto, ang kanyang parusa. Ang diaryong yon na gabi-gabi niyang binabasa para ipaalala sa sarili niya ang kanyang kasalanan. Akmang sisigawan niya ito. Nabitawan yon, ngunit nakita niyang hindi sa headline nakatingin si Elsek. Ang mga mata nito ay nasa isang maliit na sub-article sa gilid. Isang talata na madaling makaligtaan. Sources say the young De Villa had just left a heated argument with his father, business tycoon Ricardo De Villa, moments before the accident. Dahan-dahang itinaas ni Elsek ang kanyang tingin mula sa dyaryo. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga. Puno iyon ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Jethro. Pag-unawa, hindi niya kailangang magtanong. Alam niyang naiintindihan na nito. Ang bigat, ang pagsisisi, ang dahilan kung bakit niya gustong parusahan ang sarili. Sa halip na magtanong tungkol sa aksidente, marahan niyang tiniklop ang dyaryo at ipinatong ito sa mesa. Okay lang pong magkamali, sir, sabi niya. Ang boses ay mahinahon na parang isang bulong. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon. Ang mga salitang yon ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ni Jethro. Walang sino man ang nagsabi niyon sa kanya. Ang lahat ay tumingin sa kanya na may awa o takot. Ngunit si Elsek, tiningnan siya nito na parang isang taong nagkamali lang at hindi isang sirang laruan. Hindi siya nakasagot. Anong sasabihin niya? Na tama ito? Na ang bigat ng pagsisisi ay mas masakit pa kaysa sa kanyang mga binting walang pakiramdam?
Tumalikod na lang siya. Ipinaharap ang kanyang wheelchair sa bintana para itago ang mga emosyong biglang nagbabantang kumawala mula sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang oras sa katahimikan. Pagsapit ng gabi, pumasok si Elsek para i-check siya bago ito matulog sa katabing silid. Akala ni Jethro ay aalis na ito, ngunit tumigil ito sa may pinto. Naramdaman niya ang titig nito sa kanyang likod. Narinig niya ang pag-aalangan sa paghinga nito. Ang dilim sa labas at ang katahimikan sa loob ay biglang naging napakabigat. Sa unang pagkakataon, natakot siyang mapag-isa. Natakot siya sa mga multo na dadalawin na naman siya sa kanyang pagtulog. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, isang tanong ang kumawala mula sa kanyang bibig, halos pabulong, puno ng kahinaang ikinagulat niya mismo. Elsek, pwede bang dito ka lang? Lumipas ang mga linggo. Ang bawat araw ay naging isang ritual ng sakit at pagpupursige. Ang silid ni Jethro ay hindi na isang bilangguan. Ito ay naging isang training ground. At ang kanyang motivation ay may mukha na. Ang mukha ni Elsek. Nakikita niya ito sa bawat umaga. Naghahanda ng kanyang almusal. Nakikita niya ito sa bawat sesyon ng therapy. Tahimik na nagbibigay ng suporta sa gilid. At sa gabi, bago sila matulog, nakikita niya ang pag-asang unti-unting lumalaki sa mga mata nito. At ang pag-asang yon ang naging gasolina niya. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Nakatayo si Mang Tony sa dulo ng parallel bars. Handa na po ba kayo, Sir Jethro? Tumango si Jethro. Ang mga palad niya ay nakakapit ng mahigpit sa makinis na kahoy. Ito na ang araw. Ang araw na susubukan niyang tumayo ng mag-isa. Huminga siya ng malalim. Itinulak niya ang mga kalamnan sa kanyang braso at balikat ay sumigaw sa protesta. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang mga binti ay mga dayuhang bagay, mga pabigat na kailangan niyang kaladkarin laban sa gravity. Itinulak niya pa, ang bawat hibla ng kanyang lakas ay nakatuon sa iisang layunin. At pagkatapos, isang milagro. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan. Dahan-dahan, pulgada bawat pulgada, hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay lumayo sa pagkakabaluktot. Ang kanyang mga braso ay nanginginig, ngunit nakakapit pa rin. Nakatayo siya. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang mundo ay biglang ibang-iba mula sa taas na ito. Isang perspektibong matagal na niyang hindi nakita. Tumingin siya sa unahan, sa dulo ng mga baras, at doon niya nakita si Elsek. Nakatayo ito, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay malapad at nagniningning, puno ng mga luhang hindi na napigilang pumatak. Puno ng paghanga, puno ng tuwa para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya isang lumpo, hindi siya isang pasyente. Sa mga mata ni Elsek, siya ay isang hari na muling nakuha ang kanyang kaharian. Ngunit ang tagumpay ay panandalian, biglang bumigay ang kanyang mga kalamnan. Isang alon ng panghihina ang bumalot sa kanya. Nagsimula siyang bumagsak pabalik. "Sir!" sigaw ni Elsek. Mabilis na lumapit para saluhin siya. Sa kanyang pagbagsak pabalik sa wheelchair na nakahanda sa kanyang likuran, ang una niyang reaksyon ay ang kumapit. At ang pinakamalapit na bagay sa kanya ay ang braso ni Elsek. Ang bigat niya ay humila rito pababa. Natumba si Elsek, nawalan ng balanse at bumagsak sa kandungan niya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Ang amoy ng kanyang buhok, ang init ng kanyang hininga, ang gulat sa kanyang mga mata. Nawala ang lahat sa paligid, ang silid. Si Mang Tony, ang sakit sa kanyang mga braso,
Ang tanging nakikita na lang ni Jethro ay ang mga mata ni Elsek at sa isang iglap, hindi na siya nag-isip. Isang puwersa na mas malakas pa sa galit o pagsisisi ang nagtulak sa kanya. Isang puwersa ng pasasalamat, paghanga at isang damdaming hindi pa niya pinapangalanan. Ikiniling niya ang kanyang ulo at isinara ang distansya sa pagitan nila. Hinalikan niya ito. Ang kanyang mga labi ay marahan, ngunit desperado. Hindi ito isang halik na pinagplanuhan, kundi isang halik na idinikta ng puso. Sa unang segundo, nanigas si Elsek sa gulat. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Jethro ang marahan nitong pag-relax, isang pagsuko sa sandaling iyon. Kasing bilis ng pagsisimula nito, natapos din. Humakbang paatras si Jethro na para bang napaso. Huminga sila pareho ng malalim. Nag-angat ng tingin si Elsek. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Mabilis siyang tumayo. Inayos ang kanyang damit at umiwas ng tingin. Kukuha lang po ako ng tubig, nauutal niyang sabi. At mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Jethro. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang multo ng halik ay naiwan sa kanyang mga labi. Ano ang ginawa niya? Kinahapunan, dumating si Gavin. Gaya ng dati, dala nito ang kanyang perpektong ngiti at magagandang salita. Pumasok ito sa silid kung saan nagpapahinga si Jethro. Naroon din si Elsek, nag-aayos ng mga gamit, at ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay puno pa rin ng hindi nabibigkas na tensyon. Balita ko, nakatayo ka na raw kanina. Pinsan, ang galing mo. Masayang bati ni Gavin. Ang bilis ng progress mo. Tumangulang si Jethro. Ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nagpatuloy si Gavin sa pagsasalita. Nagkukwento tungkol sa kumpanya, sa mga bagong proyekto. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpahinto sa mundo ni Jethro. Sayang, sabi ni Gavin habang tumatawa ng bahagya. Kung na-check mo lang sana ang preno bago ka umalis, di sana hindi nangyari to. Nanigas si Jethro. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Preno, paano nalaman ni Gavin? Ang opisyal na police report ay nagsabing driver error at overspeeding. Si Jethro mismo, sa gitna ng gulo ng aksidente, ay may panandali ang pakiramdam na parang lumubog ang preno nang tapakan niya ito. Ngunit isinantabi niya iyon. Hindi niya iyon sinabi kahit kanino. Kahit sa kanyang mga abogado. Kahit sa kanyang mga magulang. Isa yung detalyeng namatay sa loob ng kanyang isipan. Kaya paano? Paano nalaman ni Gavin? Itinaas ni Jethro ang kanyang tingin. Nakatingin siya kay Gavin na nakangiti pa rin. Walang kamalay-malay sa bombang pinasabog nito. Isang nangiting ngayon, sa paningin ni Jethro ay biglang mukhang isang maskara. Umalis si Gavin pagkaraan ng ilang minuto. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Napansin ni Elsek ang biglaang pagbabago sa mood niya. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi sumagot si Jethro. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga tanong at isang nakakapangilabot na hinala. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa side table. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ang kanyang messages at nag-type ng isang maikling mensahe sa kanyang personal na abogado, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Attorney Santos, I need you to look into my accident again. Quietly. Start with Gavin De Villa. Pinindot niya ang send. Ang mensahe ay nawala sa ere at alam ni Jethro, walang nang balikan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Elsek. Ang tensyon mula sa halik ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong uri ng koneksyon sa pagitan nila ni Jethro. May mga ngiting palihim, may mga titigang nagtatagal. Isang umaga, habang tinutulungan niya itong mag-inat ng mga braso, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit.
At hindi ito kaagad bumitaw. Ang mansyon na dati ay malamig at nakakatakot ay nagsimulang magkaroon ng init. Ang silid ni Jethro ay hindi na pugad ng isang halimaw, kundi isang santuwaryo kung saan nasasaksihan niya ang pagbangon ng isang lalaki. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Masaya siya. Isang uri ng kaligayahan na simple ngunit malalim. Isang kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman mula noong nawala ang kanyang ina. Isang hapon, habang nagbabasa si Jethro ng mga report mula sa kumpanya, lumapit si Gavin. "Elsek Hija, pwede bang humingi ng pabor?" Tanong nito. Ang ngiti ay kasing kinang ng dati. "Sige po, Sir Gavin. Ano po iyon?" "Naiwan ko kasi sa kotse ko yung isang importanteng folder. Blue folder siya. Pero nagmamadali na kasi ako para sa isang online meeting," sabi nito habang itinuturo ang laptop na dala. "Pwede bang ikaw na lang ang kumuha para sa akin? Nasa backseat lang. Eto ang susi." "Sige po, walang problema," sagot ni Elsek. Kinuha ang susi ng kotse. Para sa kanya, isa lang itong maliit na pabor para sa mabait na pinsan ni Jethro. Ang kotse ni Gavin, isang mamahaling itim na sedan, ay nakapark sa driveway. Binuksan ni Elsek ang pinto sa likod. Gaya ng sabi ni Gavin, naroon nga ang isang asul na folder sa ibabaw ng upuan. Ngunit sa ilalim nito, may isang maliit na cardboard box na bahagyang nakabukas. Sa kanyang pag-abot sa folder, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang kahon. Nahulog ito sa sahig ng kotse at kumalat ang ilang mga papel at resibo. "Naku!" bulong niya sa sarili. Mabilis niyang pinulot ang mga nagkalat na papel para isaayos ulit. Mga resibo mula sa gasolinahan, parking ticket at isa pang resibo. Ngunit iba ito. Mahaba at kulay dilaw. Mula ito sa isang auto shop. Hindi pamilyar ang pangalan ng shop. Manny's Auto Repair. Hindi ito kasa o isang kilalang talyer. Mukha itong isang maliit at tagong paggawaan. Tiningnan niya ang petsa sa resibo. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Ang petsa sa resibo ay kapareho ng petsa ng aksidente ni Jethro. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bakit magpapagawa ng kotse si Gavin sa isang maliit na shop sa mismong araw ng aksidente ng kanyang pinsan? Tiningnan niya ang mga detalye sa resibo. Ang nakasulat lang ay brake maintenance and check-up. May kung anong bumulong sa kanyang isipan. Isang bagay na mali. Isang bagay na hindi tama. Ang mga salita ni Gavin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung na-check mo lang sana ang preno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, kinunan niya ng litrato ang resibo, sinisiguradong malinaw ang pangalan ng shop, ang petsa, at ang serbisyong ginawa. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa loob ng kahon, isinara ito, at ipinatong muli ang asul na folder sa ibabaw na para bang walang nangyari. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng kotse at huminga ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. Bumalik siya sa loob. Iniabot ang folder kay Gavin na para bang walang nalaman. "Salamat, Elsek. You're a lifesaver," sabi ni Gavin. Kinindatan pa siya bago ito pumasok sa library para sa meeting nito. Nagkunwari si Elsek na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa silid ni Jethro. Hinintay niyang mawala sa paningin si Gavin. Pagkatapos, lumapit siya kay Jethro na nagtatakang nakatingin sa kanya. Halatang napansin ang kanyang pagkabalisa. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang litratong kinunan niya. Walang imik, iniabot niya ito kay Jethro. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Jethro habang tinitingnan nito ang litrato. Ang pagtataka ay naging pagkalito. Ang pagkalito ay naging hinala. At ang hinala ay naging isang malamig, matigas na katiyakan. Nagangat ng tingin si Jethro mula sa screen. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa katahimikan na iyon, pareho na nilang alam.
May isang bagay na napakadilim at napakamali. Muling kinuha ni Elsek ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, nag-type siya ng isang mensahe sa ilalim ng litratong ipinakita niya. Isang simpleng mensahe na magbabago sa lahat. Jethro, I think I found something. Ang litrato ng resibo ay ang huling piraso ng puzzle. Nang matanggap ni Jethro ang mensahe ni Elsek, ang lahat ng hinala na namuo sa kanyang isipan sa loob ng nagdaang mga araw ay nagsama-sama upang bumuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Ilang minuto lamang matapos iyon, isang tawag ang dumating sa kanyang pribadong linya. Si Attorney Santos. Jethro, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay mababa at seryoso. May nahanap na ako. Ang auto shop sa resibo? Umamin ang mekaniko. May nagbayad daw sa kanya ng malaking halaga para luwagan ang brake line ng kotse mo. Hindi para tuluyang sirain, kundi para lang mag-fail ito kapag bigla ang inapakan. Inilarawan niya ang taong nagbayad sa kanya. Hindi na kailangang hulaan ni Jethro. Alam na niya. It was Gavin, wasn't it? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit sa braso ng kanyang wheelchair na namuti na ang mga buko. Yes, Jethro. It was him. Pagkatapos ng tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin siya kay Elsek na nakatayo sa di kalayuan. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ang katotohanan ay nakalatag na sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa anumang pader na naitayo niya noon. Ang kanyang pinsan, ang taong lumaki kasama niya, ang taong laging nakangiti at tumatapik sa kanyang likod, ang taong iyon ang sumira sa kanya. Isang galit na hindi pa niya naramdaman noon ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito ang mainit at bulag na galit na dati niyang ibinubuhos sa mundo. Ito ay malamig, matulis, at naghahanap ng hustisya. Elsek, sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Patawag mo si Gavin. Sabihin mo gusto ko siyang makausap. Dito, ngayon na. Hindi nagtagal, pumasok si Gavin sa silid. Ang ngiti ay nasa labi pa rin nito. Hey, pinsan, pinapatawag mo raw ako? Masayang tanong nito. Hindi sumagot si Jethro. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet mula sa mesa at ipinakita rito ang screen. Naroon ang litrato ng resibo. Ang nangiti sa mukha ni Gavin ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng pagkalito. Pagkatapos ay ng bahagyang pagkataranta. Ano yan? Resibo ko lang yan, Jethro. Nagpa-check up ako ng kotse. Talaga? Tanong ni Jethro. Sa mismong araw ng aksidente ko? Sa isang talyer na kilala sa paggawa ng mga under-the-table na trabaho? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Depensa ni Gavin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpanik. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Jethro. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng galit. Umamin na ang mekaniko. Gavin, alam ko na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Gavin. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang maskara ng pagiging mabait at maginoo ay nahulog. At sa ilalim nito, nakita ni Jethro at Elsek ang tunay na mukha ng halimaw. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Gavin. Humalakhak ito. Isang tawang walang kagalakan. Puno ng hinanakit. So nalaman mo rin pala, sabi nito. Ang boses ay puno ng lason. Ang galing mo. Akala ko maloloko ka na. Nang tuluyang napatakip ng bibig si Elsek sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Bakit? Tanong ni Jethro. Ang tanong na yon ay puno ng sakit ng isang dekada ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Bakit, Gavin? Bakit? Sigaw ni Gavin.
Ang kanyang muka ay naggingit-ngit sa galit. Dahil pagod na akong maging anino mo, Jethro, palagi na lang ikaw. Ikaw ang magaling. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang paborito. Samantalang ako ang pinsan lang. Ang suporta. Ang nasa likod mo palagi. Sa akin dapat ang kumpanya. Sa akin dapat ang lahat ng papuri. Lumapit ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa inggit. Hindi ko plinano na malumpo ka. Ang gusto ko lang ay isang maliit na aksidente. Isang babala. Para ipakita kay Tito na hindi ka perpekto. Na nagkakamali ka. Pero mas maganda pa pala ang naging resulta. Napaurong si Elsek at mabilis na pumunta sa likod ng wheelchair ni Jethro na para bang sarili niyang katawan ang gagawin niyang panangga. Tumingin si Gavin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkasuklam. At ikaw, Elsek, ang galing ng plano ko, di ba? Nakuha ko ang tiwala mo. Ginamit kita para lalo siyang pahirapan. Ang makita kang kasama ko, alam kong sinasaktan siya noon. You were the perfect tool. Isang malamig na katotohanan ang sumampal kay Elsek. Ang kabaitan, ang mga papuri, ang lahat ay isang kasinungalingan. Ngumisi si Gavin, puno ng kumpiyansa. Pero sige, kahit na alam nyo na, wala na kayong magagawa. Ang lahat ng ebidensya ay itinuro ko na sa isang mekaniko sa kumpanya na matagal ko nang gustong tanggalin. Siya ang masisisi sa lahat. At sino ang paniniwalaan nila? Isang imbalidong puno ng galit o ako? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jethro nang mas malakas pa kaysa sa pagbangga ng truck. Kahit na alam na niya ang katotohanan, sa harap ng taong sumira sa kanya, nakakulong pa rin siya sa silyang ito. Wala siyang magawa. Isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. All is lost. Tumingin si Gavin sa kanilang dalawa, sa wasak na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at nasiyahan ito sa kanyang nakita. At ikaw, Elsek? Sabi nito bilang isang huling insulto. Salamat sa pagiging tanga mo. Tumalikod si Gavin at naglakad palabas ng silid. Iniwan sila sa gitna ng mga guho ng kanilang mundo. Sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pagkaalis ni Gavin, ang katahimikan na naiwan sa silid ay mas mabigat kaysa sa bakal. Bumagsak ang mga balikat ni Jethro. Ang galit na nag-aalab kanina ay napalitan ng isang malamig at mapait na pagkatalo. Tama si Gavin. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang lalaking lumpo na kilala sa pagiging sumpungin at malupit. O ang perpektong si Gavin de Villa? Ang gintong anak ng pamilya? Naramdaman niya muli ang pakiramdam na yun. Ang kawalan ng kapangyarihan. Parehong pakiramdam noong una siyang nagising sa ospital. Ang pakiramdam na bilanggo siya sa sarili niyang katawan. Sir Jethro. Narinig niya ang boses ni Elsek sa kanyang likuran. Nanginginig ngunit matatag. Dahan-dahan, lumakad ito at umupo sa sahig sa harap niya para maging kapantay ng kanyang mga mata. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang init nito ay isang maliit na angkla sa gitna ng nagyayay ng dagat ng kanyang desperasyon. Hindi pa po tapos ang laban, sabi nito. Tapos na, Elsek, sagot ni Jethro. Ang boses ay pagod. Nanalo na siya. Anong magagawa ko? Hahabulin ko siya. Hindi ko nga kayang tumayo ng mag-isa. Umiling si Elsek. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang lakas ninyo, sir, ay hindi dyan nagmumula, sabi niya. At marahan niyang itinuro ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay ang kanyang sentido. At sa huli, ang kanyang dibdib. Nandito at nandito. Tumingin si Jethro sa mga mata nito. Walang awa. Walang paghuhusga. Ang nakikita lang niya ay ang hindi natitinag na pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi niya naramdaman para sa kanyang sarili. Pinatumba kanya noon.
Pagpapatuloy ni Elsek, ang bawat salita ay may bigat. Huwag mong hayaang patumbahin kanya ulit ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim. Isang maliit na kislap ng apoy ang muling nagliyab sa loob ni Jethro. Tama si Elsek. Ginamit ni Gavin ang kanyang katawan laban sa kanya. Hindi niya hahayaang gamitin din nito ang kanyang isip. Ang cellphone mo, sabi ni Jethro. Ang kanyang isip ay biglang nagsimulang gumana, mabilis at matalas, tulad ng dati. Nakarecord ba ang usapan kanina? Umiling si Elsek. Hindi po. Masyadong mabilis ang pangyayari. Pumikit si Jethro, nag-isip. Isang recording ang magiging perpektong ebidensya. Pero wala sila noon. Kailangan nila ng bago. Kailangan nila ng isang patibong. May plano ako, sabi ni Jethro. At sa unang pagkakataon, sa loob ng isang oras, may kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kinabukasan, ipinatawag ni Jethro ang isang kagyat na pulong ng pamilya. Naroon ang kanyang ama, si Ricardo, ang kanyang ina, si Martha at si Gavin. Ang dahilan, sabi ni Jethro, ay para pag-usapan ang kanyang pagsuko sa pamamahala ng kumpanya. Pumasok si Gavin sa library. Ang muka ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala, ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Naupo ito sa tapat ni Jethro. Ang mga magulang nila ay nasa kabilang silid, sa office ng kanyang ama, kung saan sinabi ni Jethro na makikinig sila sa usapan sa pamamagitan ng isang conference call para hindi masyadong maging emosyonal ang pag-uusap. Si Elsek ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, naghahanda ng kape, na para bang isa lamang siyang ordinaryong tagapag-alaga. Salamat sa pagdating, Gavin. Simula ni Jethro, ang kanyang boses ay kalmado. Gusto ko lang sabihin sa'yo na tama ka. Wala na akong laban, kaya napagdesisyonan ko na I will endorse you to be the next CEO. Nanlaki ang mga mata ni Gavin sa gulat at kagalakan. Jethro? Seryoso ka ba? Ito na ang pinakamagandang desisyon para sa kumpanya. Alam ko, sabi ni Jethro, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pero may isang kondisyon. Gusto kong marinig mula mismo sa'yo ang buong katotohanan. Bakit mo ginawa iyon? Walang ibang makakarinig. Tayong dalawa lang, para lang sa kapayapaan ng loob ko bago ko bitawan ang lahat. Nag-alinlangan si Gavin. Tumingin ito sa paligid, sa saradong pinto, kay Elsek na nakatalikod. Naramdaman nito ang tamis ng huling tagumpay. Ang pagkakataong ipamukha kay Jethro ang kanyang pagkatalo. Gusto mong malaman ang totoo, mayabang na sabi ni Gavin. Dahil mas magaling ako sa'yo. Dahil habang nagpapakasaya ka, ako ang nagtatrabaho dahil ako ang nararapat. At ang aksidente, iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang makita kang ganyan, isang lumpong walang silbi. Iyan ang hustisya para sa akin. Habang nagsasalita si Gavin, puno ng pagmamataas at galit, hindi nito napansin ang maliit na device na nakapatong sa ilalim ng coffee table. Hindi nito napansin ang bahagyang pagbukas ng pinto ng office sa kabilang silid. Hindi nito napansin si Elsek na hindi kape ang inihahanda, kundi isang cellphone na naka-activate ang live audio feed na siyang nagpapadala ng bawat salita sa speaker ng conference phone sa kabilang kwarto kung saan nakikinig ang kanyang ama at ina. At ngayon, pagtatapos ni Gavin, tumatawa. Ang lahat ay mapupunta na sa akin. Hindi ako sigurado dyan. Isang boses ang bumasag sa kanyang tagumpay. Isang boses na malamig at puno ng kapangyarihan. Dahan-dahang lumingon si Gavin. Nakatayo sa may pinto si Ricardo de Villa, ang kanyang ama. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Isang maskara ng galit at isang kalungkutang hindi masukat. Sa likod nito, umiiyak si Martha.
Nanigas si Gavin. Ang kulay ay nawala sa kanyang muka. Naintindihan niya ang lahat sa isang iglap. Ito ay isang patibong. Dad, nautal niyang sabi. Huwag mo akong tawaging Dad, mariing sabi ni Ricardo. Itinaas nito ang kamay at sumenya sa dalawang security guard na naghihintay sa labas ng pasilyo. Dalhin niyo siya. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Gavin palabas, ang mga mata nito ay nakapako kay Jethro. Wala na ang pagmamataas. Ang naiwan na lang ay purong, walang hanggang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Jethro. Sigaw nito habang hinihila palayo. Hindi pa tayo tapos. Nang mawala na si Gavin, at ang tanging naiwan na lang ay ang 3 miyembro ng pamilya at si Elsek, isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Jethro, sa anak na matagal niyang hindi tiningnan ng tama. Ang mga mata ng matandang De Villa ay puno ng pagsisisi. Ang matigas na CEO ay nawala. Ang naiwan na lang ay isang ama. Ang pagdakip kay Gavin ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa pamilyang De Villa. Ngunit ito rin ang naging simula ng isang masakit, ngunit kinakailangang paghilom. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umupo si Ricardo De Villa sa tabi ng kanyang anak, hindi bilang isang CEO na sinusuri ang kanyang tagapagmana, kundi bilang isang ama. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag. Itinulak niya ang wheelchair ni Jethro sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan madalas maglaro si Jethro noong bata pa ito. Masyado kitang pinilit. Masyado malaki ang inaasahan ko sa'yo. Ang galit mo noon. Kasalanan ko rin. Tumingin si Jethro sa kanyang ama. Ang galit na matagal niyang kinimkim para rito ay naglaho na. Napalitan ng isang pag-unawang dala ng sarili niyang mga pagkakamali. Pareho po tayong nagkamali, Dad, sagot ni Jethro. At sa ilalim ng punong yon, sa gitna ng katahimikan ng hardin, ang mag-ama ay nag-usap ng totoo. Pinupunan ang mga tao ng hindi pagkakaunawaan. Nang mawala na ang anino ni Gavin at ang bigat ng kanyang sariling pagsisisi, isang bagong determinasyon ang pumuno sa pagkatao ni Jethro. Ang kanyang physical therapy ay hindi na isang paraan para patunayan ang isang bagay kanino man. Ito ay naging isang personal na paglalakbay. Isang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili. Si Elsek ay nanatili sa kanyang tabi, ngunit ang kanilang relasyon ay nagbago. Hindi na siya ang caregiver at si Jethro ang pasyente. Sila ay naging magkapareha, magkasama sa bawat maliit na tagumpay. Ang unang beses na nakapaglakad si Jethro ng 5 hakbang gamit ang walker. Ang unang beses na nakababa siya ng hagdanan ng mag-isa, isang gabi. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng therapy, nakaupo sila sa balkonahe ng kanyang silid, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Elsek, sabi ni Jethro, bumasag sa katahimikan. Lumingon ito sa kanya, isang maliit na ngiti ang nasa labi. Gusto kong malaman mo, pagpapatuloy niya, na hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Nagtaka si Elsek. Hindi ikaw ang nagpagaling sa akin, sabi ni Jethro. Tinitingnan ito ng diretso sa mata. Ang kanyang puso ay nasa bawat salitang binibitawan. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ko ililigtas ang sarili ko. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa mga binti na kayang maglakad, kundi nasa pusong kayang tumayo matapos madapa. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng lakas na naipon niya sa loob ng maraming buwan, tumayo si Jethro mula sa kanyang upuan. Hindi niya kailangan ng walker, hindi niya kailangan ng saklay. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit matatag. Naglakad siya. 1 hakbang. 2. 3. Huminto siya sa harap mismo ni Elsek na ngayon ay nakatayo na rin, ang mga luha ng kaligayahan
ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mahal kita, Elsek, sabi ni Jethro. Mahal kita hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinili kong mahalin ka. Mahal din kita, Jethro, sagot ni Elsek. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng emosyon. At doon, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, hinalikan niya ito. Hindi ito tulad ng unang halik na puno ng gulat at desperasyon. Ang halik na ito ay kalmado, sigurado, puno ng pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo sila sa dalampasigan. Ang hangin ay maalat, at ang tunog ng mga alon ay isang nakakapanatag na musika. Hawak ni Jethro ang isang saklay para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mukha ay payapa. Hinawakan niya ang kamay ni Elsek. Ang mga araw ng sigawan sa loob ng isang madilim na silid ay tila isang malayong panaginip na lang. Ang lalaking minsang naging halimaw ay wala na. Ang babaeng dumating para lang sa isang trabaho ay natagpuan ang kanyang tahanan. Hindi sila perpekto. Pareho silang may mga peklat sa loob at sa labas. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatibay sa kanila. Ang mga peklat na yon ang nagpapaalala sa kanila kung saan sila nanggaling at kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Hinigpitan ni Jethro ang hawak sa kamay ni Elsek. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong niya, nakangiti. Sumandal si Elsek sa kanyang balikat. Pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw. Nag-iiwan ng isang ginintuang sinag sa ibabaw ng tubig. Kasama ka, sagot niya. Lagi akong handa.